Aries, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 1 to 7, 2024. And also, happy birthday, happy solar return sa mga Aries babies. And I wish you all the best in life, happiness, success, good health. Ayan. So, this is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. What is up with you, Aries, ngayong April 1 to 7? April 1 to 7 para sa mga Aries. Okay, conclusions are within reach. So kung meron kayong mga kailangang tapusin, no? Projects or issue, problema, masusolusyonan nyo na yan. Malapit na raw matapos kung ano man tong mga projects ninyo. Communication is the key. So, ngayong week na to, mas magiging open ka sa mga gusto mong sabihin, sa nararamdaman mo. Especially to the people who are close to you, yung mga mahal sa buhay mo, ganyan. So, importante na makipag-communicate. Huwag umiwas. It's time to release negativity. Ayan. So, ang tatanggalin mo sa life mo is yung mga negative energies, no? Yung mga stress sa buhay mo. Na alam mong hindi naman makakatulong sa iyong peace of mind. So, ayan ay i-release mo na. So, let's see your overall energy for this week. Overall energy ng mga Aries. You have the Queen of Cups. Queen of Cups is about love. This is also about your care, no, nurturing energy. So I think you will be focused on taking care of yourself, no, pag-aalaga sa sarili, pag-aalaga sa mga mahal mo sa buhay. You also have the Hierophant. So this is Taurus energy. Yeah, ang Taurus energy is about self-love, self-care. And also maaring meron kayong mga asikasuhin na mga pwedeng papeles or documents or mga errands na kailangan yung bigyan ng pansin ngayong darating na week na to. Kasi syempre nagkaroon tayo ng holiday, no, Holy Week. So, yung iba, may mga nabitin na mga kailangang asikasuhin. Pwedeng sa government. Let's see your challenge. Ano yung challenge? Queen of Wands and the Six of Cups. So, possible may challenging situation kayo. Kung meron na kayong anak, no, pwedeng magkaroon ng challenge sa pakikitungo mo sa kanila or pwedeng, alam mo na, lalo na may mga teenagers dyan, no, na anak na nasa edgy phase sila or parang ang hirap nilang intindihin. Kaya nga importante yung communication sa mga mahal mo sa buhay, especially sa mga anak mo. Or kung wala ka namang anak, this is about the people you love, that you care about, no? Kasi minsan medyo harsh ka magsalita or parang alam mo yun, masyadong hyper or straightforward, pwedeng makasakit ng damdamin sa iba. So, let's see your opportunity. Ano yung opportunity ng mga Aries? Uy, the Four of Wands. May celebration. Meron kayong achievement ngayong week na to. May recognition or meron kayong na-unlock na mga goals ninyo na finally nagawa ninyo na. Especially sa inyong bahay, no? Or anything sa mga properties ninyo. Meron kayong na-accomplish. Yung iba, nakatapos na sa pagpapagawa ng bahay, paparenovate. Yung iba naman, meron kayong celebration na kailangan gawin sa bahay, so natapos nyo na rin yan. Yung iba, may accomplishment, may nabili kayong bahay or property. Okay? So, yung iba yung mga, anything na mga plano ninyo sa bahay ninyo, pwede rin gusto nyo magkaroon ng work from home setup,
Oo, or online business na nasa bahay ka lang. Ayan. Let's see your blessing. You have the 5 of Wands and the 10 of Pentacles. So, as a blessing, kung ano man yung mga issue, problema ninyo sa pamilya pagdating sa pera, masusolusyonan nyo na. You know, yung mga nag-away-away dyan, yung mga nagkaroon ng tampuhan, you will be able to resolve the problem. Pwedeng merong settlement, no? Magkakaroon ng peace talks. Mag-uusap-usap, no? Para magkaroon ng kaayusan sa family. Pwede ring yung mga nakasamaan nyo ng loob dahil sa pera. So, pwedeng maayos yun yan. Kaya nga rito, conclusions are within reach. So, magkakaroon na ng closure, kaayusan. Finally, matatapos na kung ano man yung issue na yan. Okay? So, let's see your money, career, finances, energies. Money, career, finances. You have, watch out. Be careful daw sa mga ka-deal mo sa pera. Okay? Or mga pagkakatiwalaan mo sa business, sa trabaho. Kasi pwedeng, meron dito na sumabutahe sa'yo. O yan o. Grabe yung miscalculation, mishaps. Be more mindful sa mga documents na pipirmahan mo, yung mga agreement. Sabi rito, in making decisions in your business or career, follow your gut and trust your instinct. So, magtiwala ka raw sa iyong instinct. You have the 7 of Pentacles, the Death card, and the Knight of Wands. So, meron kang hinihintay, no? Pwede magkaroon ng delay sa mga hinihintay mo, no? Pwede may miscalculation dito. Yung tipong meron kang ine-expect tapos hindi mo pa matatanggap. Okay? Pero, sabi nga delays are redirection. So, maaring nire-redirect ka sa bagong opportunity with the Death card, no? So, it's about renewal, rebirth, bagong ikaw. With the Knight of Wands, this is your energy. I feel like kailangan mas maging, yung, ang tawag doon, alive, alert, awake, enthusiastic. Yung maagap, oo. Kahit na meron kang kailangan hintayin, kailangan mag-aagap ka pa rin na aware ka sa mga kailangan mong ma-accomplish sa trabaho mo, sa finances mo, sa career mo, para wala kang makakaligtaan. Yung iba sa inyo, pwedeng merong mag-e-end na career, business, or trabaho para sa bagong opportunity, no? Na parang blessing in disguise to para sa iba. Na akala nyo parang it's the end, pero nire-redirect ka lang sa bagong path. So, sa relationship o may wedding, yung iba sa inyo, ikakasal. Meron ding freedom. Okay. Financial. Yung iba sa inyo, pwedeng kamag-anak or sa family, nagkakaroon kayo ng financial issues. Like what I mentioned kanina. Pero within the week, maayos nyo rin naman yan. Yung iba sa inyo, meron kayong kailangang ayusin na issue nyo sa kung may asawa na kayo, no? Pagdating sa pera, yung maganda na nag-uusap kayo pagdating sa pera, kasi pwedeng nagiging tabu. Parang iniiwasan pag-usapan, pero kailangan, no? You have the High Priestess, the Hermit, and the Page of Swords. Yes, Page of Swords, communication, napaka-importante. Parang meron ditong itinatago na related sa pera, or itinatago na issue na hindi pinag-uusapan or binabaliwala, na kailangan nyo nang bigyan ng attention ng partner mo if you're dealing with someone, para maayos nyo na. Yung tipong may tampuhan, may hindi nag-uusap dahil sa pera, pwedeng meron ditong napagastos, tas ayaw naman ng partner nyo na gumastos. So, ano mo yun? So, may ganung klase. So, importante is mag-usap. Para maintindihan nyo yung bawat isa. At not to the point na masyadong aggressive yung approach nyo. Kasi, syempre,
magiging dahilan yun para instead na maayos yung problema, baka lumala pa, no? So, that is your reading, Aries. Thank you so much. Bye.